yung multi-level parking, nung ako nandyan ako yung author niyan Oh. na gagawa sana ng multi-level parking sa may Burnham na kuan. Kaya lang hindi umabot. And one of the solutions talaga yan, yung solution sa parking, solution sa traffic. Ngayon, pag ang motorista ba pupunta sa Session Road, sisingilin mo ng toll gate? Hindi na po, attorney. Kasi dati naman po walang ganyan. Yun po ang gagawin natin. Mas mainam kasi na ganito po, attorney, no? Mayroon pa po tayong isang proyekto na maglalakad po yung mga tao na mag-e-enjoy sila. So from sa Central Business District, maglalagay po tayo ng well-engineered sidewalk, which is shaded yun kahit na umulan, bumagyo. Maglalakad po yung mga kababayan natin at yung mga visitors natin, yung mga turista, na mag-e-enjoy po sila. So, healthy and clean living city. Alam niyo po, attorney, nakakapag-ano po yun pag naglalakad yung mga tao, na-exercise din mo sila. Nag-conduct din po ako ng study. Mas gusto po nila. Sabi po ng mga ibang doctors, mainam nang mag-park, tapos maglakad papunta sa clinic nila. Yung mga ibang negosyante, yung mga nag-o-office na mga kababayan po natin, mas gusto po nilang maglakad. So, magko-complement yung multi-level parking building mo. Yes po, attorney. Doon sa idea mo na Yes. walking. Yes po, attorney. Galing naman nun. And ano pang iniisip mo na agenda? Of course, yung feasibility study is tapos na, ready na. Yes po, For attorney. implementation na Yes yan. po, attorney. Okay. And ano pang nasa isip mo para sa ating mga kababayan? Opo. Ito pa po yung isang solusyon natin dito sa heavy traffic dito sa ating syudad. Yung mga kababayan din po natin dito sa adjoining po ng city. Yung manggagaling po ng Metro Manila or outside ng city natin. For example, dito po sa Cannon Road, sa Marcos Highway or Nagilian, gagawa po tayo ng isang way na from yung pupunta po ng Mountain Province, pupunta ng Nueva Vizcaya, straight na po sila. Kumbaga sa Metro Manila is may skyway, gagawa rin po tayo ng ganon para hindi na sila dadaan dito sa city. And yung manggagaling din sa kabila na diretso sila ng lowlands, doon na rin po sila dadaan. Para sa ganon, ma-decongest yung mga sasakyan dito sa Central Business District po, attorney. At saan tayo kukuha ng pondo for your intended projects na nasa feasibility study? Yes po. Napakasarap pong makipag-usap, napakasarap pong maglambing sa mga kinauukulan at nabanggit na rin po natin yan sa sekretary ng DOTR and masaya po sila. So, sabi niya, ibulong mo. Ibigay mo sa akin lahat yung mga feasibility study and ibubulong ko sa ating mahal na presidente. Paano naman yung mga riders, mga taxi drivers? Medyo problematic sila ngayon Ano naman ang may papangako mo sa kanila, may tutulong mo sa kanila? Kasi motorista rin yan Kung minsan, ang inaatupag lang ng gobyerno, mga private vehicle owners. Ito yung public sector, yung mga jeepney drivers. How can you help them during your incumbency? Opo, attorney. Yung sa mga kababayan din ho natin na mga taxi drivers, mga jeepney drivers, mga motorista, kakampi niyo po tayo. Kakampi niyo po ako kung ano po yung kailangan po ninyo, maibibigay po natin sa inyo. At siguro magkaroon ka rin ng livelihood program para sa kanila. Tama po, attorney. At hindi lang sa kanila, maraming sector dyan. Yung mga vegetable dealers, mga iba-ibang small business men dito sa Baguio na kailangan para makatulong sa ekonomiya. Tama po, attorney. Are you pro-development insofar as the city market is concerned? Yes, of course po, attorney. Pero ano ang naiisip mong konsepto para ma-improve ang city market of Baguio? Doon po sa mga kababayan natin na nagninegosyo sa maliit hanggang sa malaki,
especially yung mga kababayan po natin sa MSME. Attorney, alam niyo po ba na karamihan po sa kanila, mga local dito sa Baguio. So, tinatangkilik po natin yung mga produkto nila na nagiging pride po dito sa ating city kasi kababayan po natin sila na pag nabebenta yung mga produkto nila sa ibang lugar ay nakakatulong din sa ating ekonomiya. So, yun po yung isang programa natin, matulungan po natin yung mga negosyante natin. Let's help them, especially po yung pag-process ng mga documents nila sa permit, kung ano man mong mga documents na kailangan nila, ayan, let's support them. So you will ease yung ngayon na stringent requirement ng pagkuha ng business permit. Kasi gaya nung sari-sari store, nire-require na dapat may parking space. Ganun din ba ang patakaran mo? Stricto sa, or parang pinapahirapan yung mga small business owners dito sa Baguio? Hindi po, attorney, huwag po. Dapat po ay mahalin natin ang mga kababayan natin kasi noon po, dati na po yan na nagninegosyo yung mga kababayan natin na hindi naman po sila nahihirapan. So, ibigay natin yung mga dapat na tulong na para po sa kanila. Kasi yung pera, nagbabayad sila ng taxes. Tama po, tama po. At yung taxes ang sumusuporta sa ating mga projects sa gobyerno. Totoo po yun. What about the big investors? Ano ang pananaw mo? Are you willing to open Baguio to investors from the different sectors? Pwede rin ho. As long na para po sa atin, welcome po yung mga big investors natin, but ina-assure po natin na dapat ang unang makinabang yung mga kababayan po natin dito sa Baguio. Building permits, Mark Andrew, ano ang pananaw mo sa pag-issue ng building permits? Alam mo, sa Baguio ngayon, around 90,000 of our residents have no building permits kasi ginawa nila yung bahay nila noong 1950, 1960 at ngayon hinahanapan sila ng mga building permit. At pag wala, minumulta ng 10,000 at pinagsasubmit ng as-built plan. Although, ito nga, after that, pag wala ka nga, yung demolition. Will you be humane in approaching this problem ng building permit or will you be as strict as the government na pag walang permit, demolish ka agad? Iyan po yung isang programa po natin, attorney. Sa mga kababayan po natin na nagmamroblema sa kanilang mga building permits, tutulungan po namin kayo para maibigay yung mga supporting documents para magkaroon po kayo ng mga building permit. Tulong po lahat. Dapat po magkaisa tayo, dapat lahat matulungan, dapat lahat masaya para sa ganun maunlad na Baguio dapat po ang mangyari po dito sa ating lugar. Actually, may ordinansa tayo na pag ikaw ay tax declaration. Of course, we're talking about tax deck kasi dito. Kasi pag title, wala kang problema. At in possession ka for 30 years or more dun sa lupa mo, dapat may moratorium sa demolition. Pero bibigyan ng 10 taon yung may-ari ng building para iproseso yung titulo. Kaya nga nag-undertaking ang mga kababayan natin ngayon na sinisita na walang building permit dahil merong ordinansa na pagbabasehan ng yung plano para ma-humanize itong building code natin. Kasi sa building code talagang istrikto na pag walang building permit, walang papeles, demolish kaagad. Tama po. Alam nyo, dyan po ako nababagabag po, attorney, kasi syempre, alam nyo po yung mga kababayan natin, sobrang naghirap po ang mga yan para sa ganun ay magkaroon po sila ng sarili po nilang bahay, magkaroon po sila ng sariling tahanan. Yan po yung isang iniisip ko po para sa ating mga kababayan dito sa Baguio. Na pagka nakikita mo na nadidemolish, nakikita mo yung mga kababayan natin, umiyak sila, nagkakaroon sila ng trauma, lalo yung mga anak po nila, attorney. Gusto ko pong matulungan sila, attorney. If we could
do executive order, attorney, para po matulungan yung mga kababayan natin, so be it, gawin po natin, attorney, para sa mga kababayan po natin dito sa Baguio City.